Ayan, good evening mga kabatang Minor TV and welcome po sa ating episode, another episode ng Mari Faith. Ang Mari Faith po ay isa sa mga programa natin dito sa Batang Minor TV na nagpo-promote po ng catechism at tumutulong sa RCM at sa PASCA upang lalo pa nating maintindihan ang mga bagay-bagay about sa faith natin. Hello, good evening po, sister. Kamusta po? Good evening po, Kuya Alan. Magandang gabi po, mga ka-Mari Faith. Napakaganda po ng maghapon po. Dito sa amin ay hindi maulan, maayos lang po. At saka yung apostolate natin maghapon ay napaka-fruitful po sa biyayaan ng Diyos. Amen. Kayo po, Kuya, kumusta dyan? Kumusta ang work? Eto, medyo busy sa work pero eto pa rin at nag-apostolate pa rin tayo para sa ating simbahan at kagaya nga na nasabi natin kanina, ang Batang Minor TV po ay isang social media platform na nagpo-promote po ng vocation sa Immaculate Conception Seminary, hindi lang po sa pagpapari kundi pati na rin po sa pagmamadre kasi may mga kasama tayo, mga kaibigan tayo, mga congregation kagaya ng RCM, ng RDW, Religious of the Divine Word at marami pa, Sisters of the Divine Shepherd at yung OP, Dominican Sisters of St. Joseph. Ayan, mga kaibigan natin yan. At pinopromote nila, tinutulungan natin mag-promote ng vocation. And hindi lang vocation, kundi also we are promoting spiritual growth. Kasi yung mga nakasanayan namin, sister natin, sa formation natin, sa pagmamadre o sa pagpapare sa seminaryo, ay ina-apply natin dito sa mga programa natin. Kaya kagaya ng nakagawian natin, umpisahan natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Kaya kayo po na nanonood sa amin dito sa Batang Minor TV at sa mga social media pages, samahan niyo po kami at tayo po ay manalangin. Ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami ngayong araw at nandito na naman po kami upang mag-aral, upang matuto tungkol sa aming pananampalataya. Nawa po ay kami po ay iyong basbasan at ipadala niyo po ang iyong banal na Espiritu upang makatulong po sa amin, gumabay sa amin, upang ang lahat po ng aming tatalakayin ngayon ay tumimo sa aming isip, hindi lang po sa isip kundi sa aming puso, upang makatulong po ito sa aming paglalakbay upang maging banal. At amin din pong itinataas sa inyo at dinadalangin ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na po sa nangyayaring kaguluhan sa bansang Israel. Nawa po ay magkaroon po ng kapayapaan, tunay na kapayapaan sa pagitan po ng Israel at taga-asa at dinadalangin din po namin yung mga naging biktima na sana po ay tulungan po, gabayan po at magkaroon po rin ng kapayapaan hindi lang po sa pisikal kundi kapayapaan sa pag-iisip at sa kalooban. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at sa tulong ng aming inang si Maria. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nako, Amen. Sister, ang dami na nagko-comment shout out muna tayo saglit. Hello po, good evening po sa inyo kay Sister Ruth Romero, kay Christine de la Cruz, kay Jaja Ardidon, kay Sister Liz David. Ayan, magandang gabi po at doon po sa mga nanonood sa atin sa mga social media partner natin sa mga pages ng iba't ibang parokya. Magandang gabi po at pagbati po sa Happy Fiesta sa parish ng St. Martin of Tours. Sa Bukawi. Sa Bukawi. Opo, Happy Fiesta po.
Ano po? At ganun, Kuya. ganun din po pala, Sige po. sister. Isa pa po sa San Diego de Alcala Parish na nagdiriwang ng 400 years. Bukas. Opo, opo. Parokya ko dati yan. Polo. Taga dyan po kayo? Doon po ako lumaki, doon po ako nagsimba sa Pulo. Ang pinakagusto ko doon yung imahe ng San Jose na malaki. Tsaka yung nakahiga doon sa doon sa side na altar. Yung si Mama Mary, tsaka yung interno. Sa Paris. Hanapin ko po yun bukas. Opo, kuya. Sige po, review po tayo. Ano po ba yung last time natin na topic? Ano po? Yung ating pong bisita na ako naiyak din sa kanyang sharing. Yes, last month naman, mga Kamari Faith, natatandaan nyo pa ba yung topic natin about permanent diaconate? At yung take away nga natin doon, sinabi nga natin na ang bokasyon ay kumbaga nagkaroon, may mga iba't ibang klaseng bokasyon. May sa pagpapari, may sa pagmamadre. Ito po, permanent diaconate. Yung natutunan natin doon na bago maging permanent diaconate, kailangan, sabi ni Deacon Rolly, kailangan yung bokasyon mo muna sa pag-aasawa ay maging maayos. Pag maayos na yon, doon ka ngayon magdi-discern kung yung paglilingkod mo ba itataas mo doon sa pagiging permanent diaconate. So, ang importante doon ayusin muna yung marriage life. And then requirement syempre, pala yun requirement yun. Naiyak ka rin ako doon sa kwento niya, yung vocation story niya, na yung sinabi niya talagang taimtiman. Tsaka yung support ni Ate RC, ni Tita RC, di ba? Grabe support ng asawa, no? Nakatikista at pala. Asawa, katikista pala sa kumbaga ako nga, kuya, noong una hindi ako pabor. Sabi ko nga, ako pala konserbatibo. Hindi ako pabor. Pero nung marinig ko yung story niya, tsaka yung kwento po ni Ate Arcia, sabi ko, ganun pala yun. Hindi pala basta dahil gusto mo lang, o kaya dahil hindi mo natupad yun na maging pari, kung ka na lang, hindi pala, bukasyon din pala. Talagang may iba't iba tayong bukasyon. Yeah, sabi nga natin, sister, di ba? Bukasyon, hindi ambisyon. Yung sa'yo, yung pagnanais, dinidiscern mo pa kung ambisyon. Hindi, nagtatalo, hinahayaan ko na lang si Lord na, kumbaga, guide. Kumbaga, kung talagang para doon, di okay. Kung hindi naman, di okay rin naman. Kasi halos pareho rin naman. Naglilingkod din tayo sa simbahan kahit na hindi tayo deacon, di ba? Okay lang naman yan. Walang problema. But anyway, nako sister, may isa pang nag-message, si Tita Mary Jane Molino at si Tita Estela Nepomuceno. Magandang gabi po. Ano pa sila hapon? Kasi si Ate Mary Jane po, taga Italy, sa mga community natin sa Milan, Italy. Magandang hapon po sa inyo. Hi po, shout out kay Father Sunny de Armas at kay Father JP Avila, mga pari natin doon. Sa inyo din po, anong oras na ngayon dyan? Dito is 4:30 a.m. kasi bumalik na yung dati DST, ngayon nag-regular hours na. So, sabi nga nila, fall back. Isang oras na bumalik. Kaya nga sister, speaking about vocation, 'di ba? Yun yung isa pang na-realize ko na sabi ko nga kanina, 'di ba? Kahit naman hindi maging pare, hindi maging madre, maging isang lay, lahat naman tayo ay tinatawag. Lahat naman tayo may vocation, 'di ba? At yun yung natutunan ko do sa mga ginagawa natin, na ang pagtawag sa atin ay lahat tayong mga binyagan ay tinatawag upang maging banal. Di ba, sister? Opo. So, ang universal calling po talaga sa atin ay kabanalan. At ngayong gabi po, napakapalad natin. Masasabi ko pong mapalad po tayo dahil tayo may bisita po na isa sa kinikilala po sa ating diocese na isang mahusay, mabait, at banal na po. Baka sabihin lalo ko ninenervous, sister, po. Pero totoo po yun. Ako po yun ang tingin ko po sa kanya, po.
sa aking pakiramdam, sa aking pananaw, ang ating pong guest ay talagang hindi ka po magdadalawang salita pag inimbitahan mo hangga't kaya. At siya po ay tutulong sa atin upang maliwanagan ang ating topic for tonight. Siya po ang Vice Chancellor ng ating diocese. Po ang Assistant Parish Priest ng Malhacan. Palakpakan at welcome po natin si Father Arvin Jimenez. Good evening po. Ayan, so magandang gabi po mga Kamari Faith. No? Thank you po kay Sister Pearl at kay Tito Alan sa kanilang pag-invite na makasama po ninyo ako sa pagninilay ngayong gabi. Yan, good evening po Sister Pearl, good evening Tito Alan. Good evening. Lahat ng kasama natin sa pagninilay sa pagkakataong ito. Good evening po, Father. Nako, kami nga po ang dapat magpasalamat dahil alam kong busy kayo na paunlakan niyo po kami na makipagkwentuhan dito sa Mari Faith. Pero, Father, segue muna tayong konti. Naku-curious lang ako kasi sabi ko nga ang promotion natin, vocation. Ano po ba yung vocation story niyo? Paano po ba kayo nag-end up para na maging pare? Nagsimula akong mag-serve bilang sakristan nung grade 3 pa lang ako. So after first communion, na-invite akong mag-serve sa chapel muna namin sa Kapihan San Rafael, no? Sa kopya ng Sacred Heart of Jesus Parish sa Corsadaan. Pero nung elementary ako, doon ako nag-serve sa Kapihan Chapel. That is every Sunday yon, no? Si Monsignor Adi Vergara, yung parish priest. Then eventually, nung high school na ako, nakapag-serve ako sa parish sa Corsadaan. Si Father Mario Menjola, may rest in peace, and of course si Father Rainiel, yung parochial vicar niya doon. So si Father Rainiel yung nag-invite sa akin na mag-exam sa seminary. Tapos in a way, yung mga pare na napag-servan ko sa misa nung sakristan pa ako, yung naka-inspire sa akin para mag-serve at para magpare. Yun. So yun na yung seed of vocation ko talaga is sa pagiging altar server, no? Kaya nung binigay sa akin yung opportunity na maging SD din ng altar servers ng diocese ay gladly accept kasi very personal sa akin yung pag-serve bilang altar server kasi doon ako nagsimula. Tapos kapag nag-train ng mga sakristan sa parish, very much feeling kasi nakikita ko yung sarili ko na doon ako nag-umpisa bilang isang bata at kabataan na nag-serve sa parokya. Ayun. Ako rin po, Father. Kaya ko po nasabing si Father po ay mabait at banal kasi batay po yan sa kwento ng aking pamangkin na altar server sa katedral na pinagdadrive si Father. Before ako dito sa Malaccan, galing akong katedral. So yung mga sakristan doon, kunyari may pupuntahan ako, sinasama ko sila pag magmimisa. Apo. Kaya pag may mga ibang activities din na at least mainggan niya silang magpari din, I'll try to be with them. Opo. Sabi niya, Ninang, ang bait-bait po niya. Kapag may nagtatanong sa akin, gaano katagal magpari? Kasi di ba the usual is 10 years, no? So sinasabi ko 10 years po kapag mabait. Kasi ito mo 12 years. Kasi nag-regency program po ako nung nasa theology department. Lumabas muna ako for 2 years. Nagtrabaho for their discernment. And eventually, sa awa ng Diyos, nakabalik sa seminary and then naging pari po, no? I was ordained deacon noong September 13, 2016. Tapos pari po, March 20, 2017. So, bali, formation year po kayo nag-start? Yes po. I started sa formation year. Bali, hindi ko na inabutan yung mga kabatch ni Father noon kasi parochial vicar na si Father Rainiel Opo. Kaya batang-bata, nako. Ayun nga, nako Father, thank you po sa vocation. Halos pareho tayo dahil ako rin nag-start sa pagsasakristan sa Malinta, sa San Isidro Labrador Parish. Kasama ko po noon sila Father Gino at si Father Badong Conrado Santos. Yan ang aking mga ka-contemporary. Kaya halos magkakaedad kami. At nako, sister, ito nga yung pag-uusapan natin with Father RJ, yung Communion of Saints. Father, curious kasi maraming naglalabasan ng mga Facebook meme about idolatry na bakit daw ba natin sinasamba yung mga santo. Totoo ba yun?
Sabi ko naman, hindi naman na ituro sa katekism natin yan. Opo. Tito Alan, kailangan muna kasi natin i-identify. Meron kasing, pag sinabi kasing santo sa atin sa Pilipinas, santo na minsan we refer to image. May alaga akong santo. Nang ibig nating sabihin at malinaw sa atin, may inaalagaan akong image. Tapos, pwede nating sabihin, meron akong favorite na santo o meron akong patron na santo. So, we refer to the saint. Yan, di ba? So, magkaibang bagay yun eh. Sa English, madali, image, tapos saint. Di ba? Sa Pilipino, parehong santo. Minsan nga, may term pa tayo, poon. May alaga akong poon. Tapos minsan, sinasabi ng matatanda, kaawaan ka ng poon. Di ba? Ano ba ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, pag sinabi ng lola, kaawaan ka ng poon, ibig sabihin, kaawaan ka ng Panginoon. Di ba? Yun yung, sabihin nun. Pero pag may sinabing, meron akong poon sa bahay, we refer to, we have an image sa bahay. So, doon po sa tinanong ninyo na idolatry, simula pa man noong unang panahon, early church history pa yan, lagi nang sinasabi sa atin yon na ang mga Katoliko, idolaters, kasi sumasamba sa image. Kasi daw, sa Book of Exodus, pinagbawal ng Diyos na sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, sumamba sa mga larawan. Okay? Sa atin pong mga Katoliko, malinaw po sa ating doktrina, una, yung mga image, hindi natin sinasamba. Yung mga imahen ay binibigyan natin ng paggalang kasi these images reminds us of our Lord Jesus Christ, of the Blessed Virgin Mary, and of the other saints. Okay? Na kinikilala po natin sa ating simbahan. Yung pag-aalaga sa mga imahen ay parang paggalang din natin sa rebulto ng mga bayani na meron tayo. Si Rizal sa Luneta, si Bonifacio sa Balintawak, di ba? Meron din naman silang mga rebulto. Yun ay binibigyan din natin ng paggalang. Hindi naman hinahayaan na i-vandalize din yun, di ba? So, ganun din yung pagtingin natin sa images ng Panginoon, ng Mahal na Birheng Maria, at ng mga banal. Malinaw yun, hindi natin sinasamba, kundi binibigyan natin ng paggalang. Ngayon, nakasulat din naman yun, sa Bible, tama. May part na sinasabi, huwag kayong gagawa ng mga imahen, nalikha ng tao at huwag sasambahin. Pero malinaw din naman yun, sa Book of the Deuteronomy, na ang sinasabi ay hindi naman bawal lumilok, kung hindi, ang bawal ay sambahin yung nililok, kay yung images. Minsan kasi may mga other denominations, mga sekta, na i-interpret nila yung Bible according to their own beliefs. Pero kung titingnan natin sa mas malawak na perspective at sa perspective nating mga Katoliko, hindi naman natin bina-violate yung utos ng Diyos. Bagkus, even sa history ng simbahan, ay makikita natin yung development ng pagkakaroon ng mga images. Pero syempre, pagdating sa images, dapat alam din natin yung limitations. Pag tayong sosobra na, para bang mas mahalaga na lang yung image kaysa sa dasal. Minsan kasi we have that temptation, Kailangan yung imahen, ganito suot, ganito ang nakakabit na alahas, ganitong bulaklak ang inaalay, ganyan. But hindi. We just have to respect one another pagdating sa pag-aalaga, pag-aasikaso ng mga images. Pero syempre, dapat alam din natin yung limitation. Kasi mas focus tayo dapat, hindi lang doon sa image, kung hindi sa pagtulad doon sa kinakatawan ng image. At yan yung isa pa nating term na santo, mga banal. Sa English, tinatawag nating mga saints, Kasama dyan, siyempre, ang Mahal na Birheng Maria, si San Jose, at ang lahat ng mga namuhay sa kabanalan at pananampalataya na ngayon ay kapiling na ng Diyos. Pag sinabi natin na communion of saints, ibig sabihin, lahat ng mga banal. Actually, last November 1, yun yung pinagdiwang natin, di ba? All Saints Day. Nakakatuwa nga po, ngayon nauuso na yung Parade of Saints, di ba? Yes. Yung mga bata, kahit yung mga nakakatanda, nagdadamit ng santo sa mga parokya
kapag Halloween. Kasi ang ibig sabihin naman talaga ng Halloween ay Hallowed Eve. Ibig sabihin, Holy Evening. Kasi yung October 31 is the, anong tawag natin dito? Bisperas the Holy Eve na pagsalubong natin sa All Saints Day. Yun ang origin ng Halloween. Sinasalubong natin sa gabi yung banal na araw ng lahat ng mga santo. Yun yung pinopromote natin ngayon sa simbahan. And eventually, bakit nga ba All Saints Day? Kailangan po nating tandaan, hindi lang naman 365 ang mga santo para maipagpiesta natin araw-araw may santo, may feast day, di ba? Yes. Opo. Maraming banal. Maraming mga santo actually ang hindi natin kilala. Maraming namuhay sa pananampalataya na hindi naman na-canonize ng simbahan pero kapiling na ngayon ng Diyos. Sa iba't ibang panig ng daigdig, ang dami ang nagpahayag ng pananampalataya, naging martir, hinarap yung maraming pag-uusig, pero hindi natala yung pangalan. Alam natin, kapiling sila ngayon ng Diyos, kasama sila sa Communion of Saints. Yung kasing mga santo na kilala natin ngayon, sila yung may mga record ng buhay, may mga tala tungkol sa kanila, o nakilala natin sila, na iproseso yung kanilang buhay, yung tinatawag natin na canonization. Ano? Kasi may process yun para ma-declare na formally ang isang tao na nabuhay sa daigdig ay kinikilala ng simbahan na ngayon ay nasa langit na. So, una muna yung i-enroll sila servant of God. Pagkatapos, kapag napatunayan that they live a virtuous life, o kaya talagang sila ay naging martyr, may cause for their canonization, magiging after servant of God, magiging venerable. After ng venerable, ang next na doon ay i-declare na sila na blessed. So, tinatawag na beatification. Then after beatification, yung tinatawag natin na canonization. Ano po ang difference kapag tinawag na blessed? Halimbawa, kilala natin yun si Blessed Carlo Acutis, di ba? Tapos, ano yung kaibahan niya bilang blessed sa mga saint? Wala pa ba siya sa langit? Okay, so these beatified, mga blessed, hindi kilala natin, nasa langit na sila. Pero yung devotion sa kanila ay for a certain, certain place. Ganon. Pagkatapos, kapag na-declare na sila na saint, na canonize na sila, pwede ngayon ay open na for the whole Catholic Church yung devotion, promotion of devotion para sa kanila. Okay? So yun lang yung medyo mahabang paliwanag po ito, but I try to explain it in the simplest way, para maintindihan natin. So blessed and saint, pareho na silang nasa langit. It's a more of sa atin lang dito sa atin kung paano ipopromote at kikilalanin yung devotion sa kanila. Ngayon, saint. Paano ba maging saint? Iba-iba yan kaya minsan sa liturgy, pakikita din natin iba-iba yung suot ng pare. Bakit minsan red, bakit minsan white kapag may mga santo? Yung red symbolizes blood. Kasi yung mga martir, di ba? Dumanak ang kanilang dugo para sa pananampalataya. Of course, kilala natin San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Pareho sila na dumanak ang dugo, nalay ang buhay para sa Panginoon. Dahil doon, kinikilala sila ngayon ng simbahan bilang mga santo. Meron namang mga santo na hindi naman pinahirapan, hindi naman pinatay. Pero alam natin sa kanilang talambuhay, naging banal sila. Sinunod nila yung kalooban ng Diyos. Example yan si Saint Therese, di ba? Doon sa kanyang autobiography na Story of a Soul. Doon niya ipinahayag yung kanyang buhay. Kaya siya ay naging santo. Pagkatapos, of course, may birthday saint, Santa Rita de Cassia. Siya naging madre, pero may tala yung kanyang buhay mula doon sa kanyang monasteryo na kinabibilangan, yung kanyang buhay kabanalan. Iba naman, mga pare, of course, si Saint John Marie Vianney, patron of priest, Kilala siya sa kabanalan, sa kanyang pagiging matyaga, ilang isang pare doon sa Ars. At marami pang mga santo, Of course, si Pope Paul VI,
Si Pope John Paul II, nakita natin yung buhay niya kasi recent lang naman siya naging Santo Papa, tapos siya namatay, naging santo, no? Bakit? Kasi nakita natin yung buhay niya eh. Naglingkod siya ng tapat sa simbahan. Of course, Mother Teresa of Kolkata, di ba? Kilala siya sa kanyang pagmamalasakit, sa kanyang pagtsatsaga na humalinga sa mga nangangailangan, no? Mga may sakit, kahit yung malapit ng mamatay, binibigyan niya ng atensyon at pagkalinga. Yung mga ito, dahil sa kanilang kabanalan, ibinibigay sa atin ng simbahan bilang huwaran. Sila yung mga saint na pwede nating tularan para tayo din ay makarating sa langit. Para tayo din ay makapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. Narinig ko po kanina yung pinag-usapan ni Tito Alan tsaka ni Sister Pearly na ang vocation naman nating lahat ay maging banal, no? We all have one vocation, to be holy. At yung pagiging banal, pagsisikap nating maging banal dito sa lupa, ang magdadala sa atin para maging kalugod-lugod tayo sa harap ng Diyos. At yung mga santo na kinikilala natin ngayon, mga patron saint na meron tayo, sila'y nasa harap ng Diyos. Una, hinihiling natin yung kanilang panalangin. Nagdadasal tayo sa kanila na ipamagitan tayo sa Panginoon. At gayon din naman, patron saint natin sila kasi gusto nating tularan yung kanilang buhay, yung kanilang kabanalan, yung kanilang pag-aalay ng sarili sa Panginoon. We have so many saints, no? At yun yung communion of saints, no? Sila ay kaisa na ng mga anghel. Di ba sa misa sinasabi natin, kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, no? Sila, kasama na sila ng mga anghel sa langit. At tayo nandito sa lupa, yun din yung gusto nating mangyari. At pagdating ng panahon na tayo tinawag ng Panginoon, maging kalugod-lugod din tayo sa kanyang harapan, makaisa tayo ng mga anghel at mga banal sa langit. So, communion of saints, no? Iyan ay kasama sa article of faith natin, di ba? Kapag po dinadasal natin yung sumasambalataya, sinasabi natin, sumasambalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal. So, sapagkat, no, ang simbahan ay tinatawag, lahat ng miyembro ng simbahan ay tinatawag ng Diyos upang maging banal. At yun yung hantungan nating lahat. Maging banal tayo. Kaya, ayun. No? Yung pagkapakabanal naman ay hindi yan parang overnight lang eh. Na parang nagkumpisal ako ngayon, bukas banal na ako eh. O kaya kami mga pare, na-ordain kami ngayon, bukas banal na kami agad. It is a lifelong process. Tayong lahat ay naglalakbay, tayong lahat ay sama-sama. Yun, yung team ng diocese natin ngayon, di ba? Naglalakbay patungo kay Kristo. Father, pwede po magtanong. Yes po, sister. Father, alin po yung parang minaringgan ako niya na explanation, hindi ko nila matanda, siguro bagong madre pa po ako. Alin po yung mabilis yung proseso, yung martyrdom o yung mga doctors of the church, ganun po? Oo. Mas mabilis yung martyrdom. Kasi yung martyr, may ano agad eh. Kasi ang kailangan dyan yung virtuous life talaga, di ba? Okay. Yung virtuous life talagang namuhay ng may kabanalan. Yung mga martyr, medyo madali kasi nandun agad yung proof na nagpunta sila sa isang lugar, mayroong umuusig sa pananampalataya pero hindi sila sumuko, inalay yung buhay sa pananampalataya, dumanak ang dugo, kaya nagiging madali yung martyrdom kasi nandun agad yung proof. Diba? Bakit siya namatay? Kasi hindi niya tinalikuran yung pananampalataya. Si San Lorenzo Ruiz, di ba? Ano ang sabi niya? Mayroon man akong 1,000 buhay, ay iaalay ko pa rin sa Panginoon. And that is the cause of his martyrdom. Alam naman natin doon sa kanyang kwento, pinapa-renounce sa kanya yung pananampalataya, di ba? Pero sabi niya, hindi ko yun gagawin. So nandun agad yung proof na inalay niya yung kanyang buhay para sa pananampalataya, and therefore, he is a saint, a martyr. Okay. Yung iba po kasi, sister, halimbawa, yung mga pare, tapos kailangan i-investigate yung buhay, di ba? Baka kasi
meron palang part ng buhay niya na nagkamali siya, o kaya merong, sabihin na natin, baka nagturo yan ng hindi tama eh. So kasi ang maingat na maingat ang simbahan sa proseso ng pagiging mga santo, no? Pero syempre, lahat naman may, of course, si St. Augustine, di ba? Saint Doctor of the Church, pero alam natin yung kanyang naging buhay. Noong una, naging makasalanan siya eh. Pero may conversion. Doon natin siya tiningnan. May conversion siya eh. Iniwan niya yung buhay na makasalanan. Hinarap niya yung pananampalataya, ipinagtanggol niya yung mga doktrina ng simbahan, nagturo siya ng kabanalan. So, ganun po yon. May iba-ibang category yon yung mga saints natin. Yan, yung una, mga martyr. Pangalawa, siyempre yung mga madre, mga virgins, di ba? Kasi sila ay nag-alay ng buhay ng sarili, no? Pinanatiling malinis at dalisay ang kanilang puso't kalooban para sa Panginoon. Tapos may tinatawag na pastors. Yan. Yung mga pastors, sila naman yung mga obispo, santo papa, mga pare. Tapos, ano pa ba? Holy men. Yan. Yung holy men, sila naman yung hindi pare, pero namuhay sa kabanalan. Yan. Yung patron, yan, dito sa Malacan, San Isidro Labrador, holy men. Kasi meron siyang asawa, si Santa Maria de la Cabeza, no? Ayan. Ito yung picture nila. Ayan, nasa likod ko sila ngayon, no? Tapos, yung secondary patron, si San Roque, holy men din siya. Kasi, hindi naman siya pare, pero sa kasaysayan, no, siya ay naglingkod sa mga may sakit, tapos hanggang siya mismo nagkasakit, at namuhay siya, no, ng yung pananampalataya ang naging batayan ng kanyang pag-iral. So yun, holy men. Kasi iba naman, holy women. Di ba, si Santa Monica, yan, di ba? Kasi may anak siya, pero nagmadre eventually, holy women siya kasama doon. Pwede may precedence po ba yan kung sino yung may mataas o yung pagkayong yung mga title like doctor? Parang hierarchy. Hierarchy ba? Hierarchy. Sa liturgy may precedence. Ayun. Siyempre may, alam natin yun, di ba? May solemnity, may feast, may memorial, merong optional memorial. Okay? Pero yun ay depende sa lugar. For example, na may mga debosyon, no? For example, kasi halimbawa, nag-iisip ako ng saint eh. Sa atin, halimbawa dito sa amin, si San Isidro Labrador yung patron. Dahil siya yung patron, solemnity siya sa amin. May devotion kasi, saka yung mga tao sa kanya talaga nagdarasal. Pero may mga santo na talagang mataas yung hierarchy. Halimbawa, si Saint Lorenzo, Deacon and Martyr, yan. Sa buong simbahan, yung feast siya. Bakit? Kasi isa siya sa mga unang martir ng simbahan. Of course, yung mga apostol, yan, feast yan. Si Saints Peter and Paul, yan, feast. Kasi yung kanilang ginampanan sa pananampalataya ng simbahan. Okay? Si Saint Mary Magdalene, dati memorial lang siya, ginawa siyang feast ni Pope Francis. Kasi kinilala siya bilang apostle to the apostles. But of course, siya rin yung unang. Yes po. Father, yung pagiging doctor, ano po? Ano po yung... yung pagiging doctor of the church, yun kasi ay, pwede ba, saint na sila. Okay? Opo. Additional lang yon sa kanilang pagiging saint. Yung doctor of the church, ibig sabihin, nagturo sila ng pananampalataya. Nangaral sila tungkol sa pananampalataya. Okay? Dati, puro lalaki lang ang doctors of the church. Sila St. Augustine, ganyan. Pero ngayon, meron ng mga women doctors of the church, no? Si St. Therese, dahil dun sa kanyang sinulat na Story of a Soul. Si St. Teresa of Avila, yan, doctor of the church na rin siya. Sino pa ba? Alam ko si St. Catherine of Siena. Yan. Opo. Yan, doctor of the church din. Yan. Kasi nga, dinigay sa kanila yung title na yon because of their contribution sa pagpapaliwanag at pagpapalaganap ng pananampalataya.
Yun. Yes. Yun. So mga kamaripate ha, alam na po natin yan. Yes. Malaking tulong po sa atin yan para po i-promote talaga po natin yung mga buhay ng mga santo na ang mga kabataan po natin ngayon ay hindi nila kilala. Ano po, hindi nila alam. Ang mas alam nila yung mga Korea, yung mga tawag doon. Oo nga, sister eh. Korean. Actually, naalala ko dati, di ba yung pangalan ng mga lolo't lola natin depende sa kalendaryo ng mga saints eh. Yes. Opo. No? Kung maaalala natin yung pangalan, halimbawa, Antonio kasi feast day ni Saint Anthony the Abbot, o kaya, ano pa ba? Basta yung kung ano yung feast day, nung araw na ipinanganak yung bata, titingnan nyo ng magulang eh, kung sino yung santo, doon ipapangalan. No, October 4, yan, marami, Francisco. Di ba? Opo, tatay ko po ay March 9 is Saint Paciano. Nakita ko po sa calendar. Di ba? Meron din po Saint Tekla ako nabasa. Opo, meron pala nun. Opo. Yun. So, mainam po yun. Nako, sister, father, Po. may tanong ako ito. Bilang isang katikista, ayan, shoutout po muna pala tayo sa mga katikista natin. Ang dami nag-good evening sa atin kay Leonila Sanchez of Ilada, Melencio de la Cruz, Tita Glo Reyes Pila, magandang gabi po. Kay Clarita Burgos, Gina Avenya, Ruby Magsakay, kay Ate Kit Bantige, good PM po. Kay May Carulen Policarpio, Marifi Hipolito, Menchi Pascua, Beata Ramos, Erickson Busito, Eugene Safra, Cynthia Aguda, sabi niya, good evening po, Father Arvin, Sister Pearl, and Brother Alan. Kay Normie de la Cruz, kay Nes Centeno, at Leonila Ofilada, sabi niya, many thanks po, Father Alvin, sa malinaw na pagpapaliwanag tungkol sa mga banal, mga santo. God bless you all. Thanks po. Kay Sister Carol Bondok, RCM, magandang gabi po. Kay Mother Cecil, hello po. Kay Bernardina Regalado at kay Sharon Harina. Ayan, Melody Cortez. Okay po. Father, bilang isang katikista, kasi yun nga yung sabi mo po kanina, yung about devotion sa mga patron, sa mga santo. Minsan po, parang may magtatanong po sa akin, for example, bilang isang katikista, kaya sinasamba nyo kasi pinapahiran nyo ng panyo, nilalagay nyo sa karo, dinadamitan ninyo. Ano po ba maganda pong paliwanag, or kung halimbawa experience kami na may magtanong sa amin na gano'n, ano po ba yung maganda nating ipaliwanag dun sa hindi nakakaintindi? Yun. Tito Alan, sa ganung bagay dapat maging maingat tayo eh. Kasi may nagtatanong, hindi naman para maintindihan eh. May nagtatanong kundi para lang may maitanong, o kaya yung iba naman magtatanong pero hindi naman maniniwala kahit anong paliwanag natin. Yes. We have to accept the fact na may ganun talaga. Pero syempre, dun sa mga tao na bukas yung isip at gusto talaga nating maunawaan, kailangan nating ipaliwanag na una, yung mga image na ito, malinaw sa atin, hindi natin sinasamba. Halimbawa, yung mga tao na pumipila sa Quiapo, alam naman nila na yung hinahawakan nila, yun ay image ni Jesus bilang the Black Nazarene, ang Nazareno. Pero hindi nila hinahawak. Sabihin natin, it transcends us. Alam natin, pag humipo tayo sa isang image yung hinahawakan natin. Pero it helps us to transcend na ang hinahawakan natin, ang kinakapitan talaga natin ay yung santo, maging ang Panginoon sa Kristo na nire-represent sa atin ng image na ito. Halimbawa tayo, di ba kapag may mga pagkakataon, may namatay na mahal sa buhay, di ba minsan yung picture nila, tinitingnan din natin, hinahawakan natin, no? Siguro kung nandito pa si Lolo, nandito pa si Lola, sa akin masaya sila na makita na pari na ako, di ba? At yung tingin ako minsan sa picture nila, sabihin ko, Lolo, pari na po ako. It helps me to transcend na hindi ko kinakausap yung picture. Ang alam ko kinakausap ko, yung Lolo at Lola ko, nakapiling na ni Lord ngayon. Di ba? O minsan tayo, may mahal tayo sa buhay. Mga nasa abroad, di ba? Dati wala pa namang internet eh.
Di ba magkapadala ka ng picture? Minsan yung picture kakausapin mo, "Oo anak, kumusta ka na dyan?" Pero alam mo, hindi mo kinakausap yung picture. You would like the message, susulat mo yon, di ba magkapadala ka ng letter dun sa pamilya mo. Ganun dati, di ba? Ngayon, siyempre mas madali na kasi yung process eh. May internet na, we have this different social media na nagiging dahilan para mas madali yung communication. But nonetheless, pag humawak tayo sa images, hindi tayo humahawak. I mean, yung paghawak is not equivalent to pagsamba. Okay, malinaw yung sa atin. Hindi porket humawak ka, sumamba ka na. Diba? Hindi porket lumapit ka sa puon o nagdasal ka doon, sinasamba mo na yon. Iba kasi yung level ng pagsamba. Malinaw sa atin, ang sinasamba natin ay ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos. Yung mga santo, binibigyan natin ng paggalang, may devotion tayo sa kanila kasi tinutulungan nila tayong magdasal upang mapalapit tayo sa Panginoon. Yung paghawak natin sa images, hindi yun pagsamba. Kasi syempre, part ng psychology natin mga Pilipino, di ba, tayo, yung mahilig tayong humipo, humawak. Di ba? Nagmamana tayo sa lolo't lola, humahawak tayo sa kamay sa mga nakatatanda. Yung kaibigan mo kapag malungkot, hindi mo naman sasabihin, "Oh, kaya mo yan." Anong gagawin mo? Tatapikin mo sa balikat. "Kaya mo yan, ha? Nandito lang kami." So, yung sa psychology natin, ganon, humahawak tayo, kailangan nating sense of touch, no? And that sense of touch transcends us. Hindi lang ako humahawak sa puon na ito na mapaghimala. Ang hinahawakan ko, ang mahal na Birhen. It's simply a symbol of what is deep within our hearts. Ito yung paliwanag po natin doon. At saka pag sinabi natin, pinagaling ako ng Panginoon, pinagaling ako ni Mama Mary, we do not refer na pinagaling tayo ng puon, di ba, ng image. Pinagaling tayo ni Lord sa pamamagitan ng dasal ni Mama Mary. That is how our faith works. Yung iba, siguro hindi naman dahil hindi nila maintindihan, kundi ayaw lang nilang intindihin. Parang word natin, transcendental na aspeto po ng ating ginagawa. Oo, yun eh. Yung faith kasi natin, di ba, it transcends us. Pero kung hindi ka kasi naniniwala, kung ayaw mo maniwala, wala, yun lang makikita mo, yung image. Pero sa isang taong may devotion, sa isang taong may pananampalataya, it's more than this image. It is the person na namuhay dito sa daigdig, na alam ko kapiling na ni Lord ngayon at nagdarasal para sa akin. Amen. Ito, Kuya Alan. Ganda na sinabi ni Father. Yun yan. Naalala ko lang, may biro yung sinasabi ni Father kanina, yung picture, di ba? Yung noon na hinahalikan. Kaya pala minsan, di ba, may mga biruan pa nga tayo, kaya nangangati yung ilong kasi hinahalikan yung picture mo. Kaya, pero ang ganda ng sinabi ni Father, yun yung magandang tsaka hindi naman po yun din yung makipagdebate tayo, siguro sa isang mahinahon na pag-explain, kagaya ng pag-explain ni Father, ganun lang, kasi tama si Father parang hindi naman minsan kaya nagtatanong para lang, alam mo yun, ang intention niya is sirain yung paniniwala mo, di ba? Parang gano'n, maging divisive. Pero Father, kaya pala yung mga parokya, may mga patron, may mga titular, is to set example, di ba? Parang, sabi mo nga kanina, is para maging ehemplo. At sa kagaya nyo po, dyan po sa parokya, ano po yung mga debosyon? Kasi minsan po, ang nangyayari po, di ba, parang, yung debosyon, pupunta ako sa ibang simbahan kasi mas gusto ko yung kay sa St. Jude. Maraming nagsisimba sa St. Jude. So, yung mga parokya din po natin na kinabibilangan din po natin, paano po yung ginagawa po bilang isang parochial vicar o bilang isang parish priest? Ano po yung mga paraan na para makahikayat po ng mga debosyon para sa santo? Ayan. So una po,
Lagi kong pinapaliwanag, no, ito para sa akin. 3 bagay kasi yung pagpapahayag ng debosyon. Una, debosyon kapag nagdadasal tayo dun sa mga santo. For example, ako dito sa Malhakan, magdadasal ako kay San Isidro, meron akong hihilingin na favor. Yun yung laging basic di ba? Pupunta ako sa St. Jude kasi may i-wish ako. Yes, that is a form of devotion. Naniniwala tayo na ang isang santo ay ipinamamagitan tayo sa Panginoon. Pero may mas malalim doon. Pangalawa, yung kilalanin natin yung mga santo. Ano ba yung buhay niya? Bakit ba siya naging santo? Diba? Lagi ko yung tinuturo na kung patron saint mo ang isang santo, huwag ka lang magdasal sa kanya. Kilalanin mo siya. Saan ba siya nanggaling? Saan ba siya, anong panahon ba siya nabuhay? Ano ba yung mga tanda ng kanyang kabanalan? Ano ba yung mga miracles na nangyari sa buhay niya? Paano ba niya nasunod ang kalooban ng Diyos? So yun yung pangalawa. Know the saint. Pero may mas malalim pang debosyon. Hindi lang magdasal, hindi lang kilalanin, kung hindi tularan. Binibigyan tayo ng inang simbahan ng mga santo upang tularan natin. Nang sa gayon, no, bilang mga mananampalataya, yung buhay natin ay maipattern natin sa kanilang buhay para tayo rin ay makarating sa piling ng Diyos. Para tayo din ay makasama sa kaharian ng Diyos. So, may different ways po tayo ng pagpo-promote ng devotion. Yan. Dito po sa Malhakan, no, ang promotion ng devotion namin, una, yung pagpapakilala muna sa santo. Yan. Ipapakilala natin si San Isidro, ano ba yung kanyang naging buhay, ano ba yung mga nangyaring pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Yan yung first, no? Siyempre may mga activities tayo, no, na ginagawa usually kapag fiesta, no. Hindi ko pa na-experience mag-fiesta dito sa Malhakan kasi May yung fiesta dito, pero ang alam ko last time kasi dati ang Malhakan ay bukid, no. Yeah. Ang ano daw dito dati, ang kanilang fiesta ay naghahanda ng mga rice cake. Biko, bibingka, kasi bukid si San Isidro ay magsasaka, no. Alam ko last year yung sila Father Rainiel, nagkaroon sila ng parang gano'n na pagkasalo-salo ng mga pagkatapos ng misa, kumain ng mga kakanin. No? Tapos nagbigay kasi nga si San Isidro. Pwedeng gano'n kasi malapit sa buhay natin, no? Yung mga santong ito. Isa nakala natin yung mga santo malayo sa atin kasi banal yan, ako hindi, di ba? Pero makikita natin yung buhay ng mga santo, buhay din natin. Yung nangyari sa kanila ay nararanasan din natin kung magiging aware lang tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. For example, ang daming magsasaka Sa Diocese of Malolos, ano po, ang alam ko, 8 yung patron si San Isidro. Bakit? Kasi karamihan sa atin ay bukid. Maraming nagbubukid. So kaya siya yung itinalagang patron. At nakaka-identify sa kanya yung mga tao kasi yun yung kanilang ikinabubuhay. Si San Isidro, nagsaka yan, pero masipag, di ba? Si San Isidro, nagsaka yan, pero nagdadasal muna bago magsaka. So pwede ko siyang tularan in that way. Okay po. Amen po, Father. Amen. Ang lawak-lawak ng ano po, parang punong-puno yung isip ko. Itong, natatandaan ko po nun, Father, ng bata ako. Kumbaga, isa sa goal ko, gusto ko maging santa, hindi dahil yung title, kasi na-amaze ako sa buhay ng mga santo't santa naririnig ko. Sabi ko, parang gusto kong ganon. Kasi hindi maliwanag pa sa akin yung title Ang gusto ko lang, tularan yung kanilang ginagawa. So, Father, busog na busog tayo dun sa pagpapaliwanag yung tungkol doon sa santa. Father, pwede niyo po ba kami paliwanagan pa yung communion? Bakit po sinabing communion of the saint? Tapos, meron po ba tayong biblical basis para po mas makita po natin na santo, then tayo po, may kaugnayan tayo doon bilang isang simbahan. Okay. So una po, yung Communion of Saints ay bahagi ng ating pananampalataya, nung creed na lagi nating sinasabi. Pero pag sinabi natin, I believe in the Communion of Saints, ayon po sa CCC, meron pong iba't ibang kahulugan nito. Una, when we speak of Communion of Saints, it refers to communion of faith. Na tayong lahat ay iisa sa pananampalataya,
The faith of the faithful is the faith of the church, received from the apostles. Faith is a treasure of life which is enriched by being shared. So yun yung una. Tayong lahat ay may iisang pananampalataya. Saan galing ito? Ipinangaral sa atin ng mga apostol. Saan yun ang galing? Sa ating Panginoong Jesucristo. So yun, the first communion is the communion of faith. Second, no, meron tayong communion in sacraments. Tayo ay bininyagan sa iisang, no, tayong lahat ay may tinanggap na iisang binyag at yon ang dahilan kung bakit tayo ay magkakaugnay. Magkakapatid sa Panginoon. No, that is our spiritual communion. Pero ngayon, bilang mga sumasampalataya, tayong lahat ay tinatawag na mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Ano bang ibig sabihin natin nun? Communion of saints is that mayroon ng mga banal na nauna sa atin sa daigdig. Sila yung tinatawag natin na triumphal church. Nandun na sila sa piling ng Diyos. Ilan ang mga santo, ilan ang mga banal, hindi natin alam. Sapagkat pinangahawakan natin, marami nang nauna sa atin ang nag-alay ng sariling buhay, marami nang nauna sa atin ang nabuhay sa kabanalan ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. So they are now one, no, with one voice proclaiming the phrase, no, and worshiping God in heaven. So yun yung una, communion of saints. Pangalawa, meron tayong tinatawag na yung second stage ay the church that is under purgation. Tinatawag natin purgatorio, di ba? Sila naman ay pumanaw na dito sa daigdig pero hindi pa kakapunta sa langit. Kaya nga kapag November 2, pinagdiriwang natin yung All Souls Day. Sapagkat ang nais natin, sila na mga pumanaw na hindi pa nakakarating sa piling ng Diyos ay maipanalangin natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal, sa pamamagitan ng ating pag-aalay ng banal na misa para sa kanila, sa pamamagitan ng ating sakripisyo para sa kanila, ay dagdian silang makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. No? So yun yun. At syempre, tayo din, tinatawag na the Pilgrim Church, naglalakbay pa dito sa lupa. At ang nais nating maging hantungan ay ang kaharian ng Diyos. So, yun yung communion of saints. Inaasahan natin na tayo nandito pa sa lupa ay makakasama sa kaharian ng Diyos sa piling ng mga banal. At ano yung nag-uugnay sa atin? Ang Panginoon. Diba? We are all united in Christ. Okay po. Father, may tanong po dito sa atin pong tagapakinig, tagapanood. Sabi po niya, siguro po, lahat po ba ng nagiging saint ay blessed muna bago maging saint? Or baka po, siguro po yung tanong niya, meron po bang instances na hindi na dumaan sa blessedness, kundi doon kagad sa canonization? Meron po bang So far, ang alam ko po ay dumadaan sa proseso, no? Yung mga ipinoproclaim na saint ngayon, ano? Dumadaan sila sa process talaga. Pero lang siguro nagiging mabilis kasi nga ay may proof nung kanilang martyrdom at proof nung kanilang holiness of life. Pero tandaan po natin hindi lang na hindi porket hindi na canonized, hindi na saint, no? Siyempre sa atin sa simbahan, yung mga canonized saints ang kilala natin. Pero pwede natin isipin, baka yung mga lolo at lola natin na nauna nang pumanaw sa atin, kasi alam ng Diyos yung kabutihan nila, naturuan nila tayong magdasal, na ipamana sa atin yung pananampalataya, they are now in heaven, kapiling ng Diyos. So, nandun na rin sila sa communion of saints. Siguro, Father, yung tanong na yun, sister, nako-confuse sila kasi kagaya, for example, yung case ni St. John Paul II na ating na-experience, di ba, parang mabilis. Opo. Pero naging na-declare muna siya na blessed before maging saint. Pero technically nga, naging mabilis yung kay Pope John Paul II kasi kilala natin siya .
Opo. Feeling natin mabilis. Masyadong mabilis, hindi natin nakita yung stages. Kasi masyadong mabilis yun. Pero yun, dumaan sa talaga ng stage. Opo. Parang ano po, mga kapatid, mga kamari faith. Ang alam ko po, Father, di ba may parang pari na nasa stage na siya ng dineclare na holy po ba? Ganon sa pari po somewhere in Visayas. Parang servant of God po or venerable? Servant, opo, parang meron po. Tapos po, alam ko ay may mga nilalakad. Pilipino po, no, na nakalinya. And we pray na sana makilala in a formal way sa simbahan. Of course, dati pa si Venerable Mother Ignacia del Espiritu Santo of the RVM Sisters, Francisca del Espiritu Santo of the Dominican Sisters of St. Catherine of Siena. Dito lang pa sisters, of course, mga kababayan natin yan from Kalumpit, no? Of the Order of Augustinian Recollects, AR Sisters. And of course, alam ko si Bishop Kamomot. Ayun from po, Cebu. Kamomot. Yes, Opo. Tsaka meron po, pa from recently sa Manila no? Si Caloring, if I'm not mistaken, nandun din sa Catequist, diba? Catequist po siya, opo. At saka po, Father, di ba ba Darwin from Diocese of Cubao ay nasa process din. Oh, talaga po, hindi ko alam. Pero parang yung I think po, Father, may inopen doon si Bishop Nese. Ano na siya? Servant of God na si Darwin. Opo siya. Contemporary po yun, Father? Opo, I think so. Si Richie, Father, alam ko, ipoprocess. Parang nandun din siya sa process. Si Richie Fernando. Opo, ang ganda ng buhay niya. No? Bulakenyo din po yun po, Father. Yes. Opo. Martyrdom din po yun, ano po? Si Richie ay martyrdom. Oo, kasi yung sa story alam ko sa story ng buhay niya, may naghagis ng granada, tapos dinaganan niya yun para hindi madami ang madamay. Apo. Parang kino-question po hindi po ba, Father, dahil hindi naman siya yung pinagtanggol yung faith. Pero namatay din siya dahil sa love. Sabi ko, di ba kung pero ginawa niya yun because of love. Of love, opo. Of those just people na nasa paligid. Meron ng ganyang saint, Martyr of Charity. Maximilian. Yes, di ba? Maximilian Kolbe. Ang ginawa bilang isang pare, no, ipinalit niya yung sarili niya na siya na lang yung mapunta sa gas chamber kaysa doon sa isang tatay na may anak at pamilya, no, na nais pa niya makasama ulit at kalingain. Makiulit po sinabi niyo kanina, saint of ano yun? Naging parang Martyr of Charity. Martyr of Charity. Ayun. Selfless love. Yun, selfless love. Unconditional love. So, ayan, pwede mo mag-shout out. Yan yung mga nag-message sa akin. Sige po, sige po. Ayan, hello po kay Sister Jenny Alcoriza. Hello po, Ate Jenny. Si Sister Mercy Balagtas, RCM. Yan, super love ko yan si Sister Mercy. Magkasama kami sa San Jose del Monte for quite some time. Nasa kabilang kwarto ko po yan. Hello, sister. Katabing kwarto ko po. Ayan, yes. Of course, si Ate Betty Ramos, yung cook namin yan sa Cathedral. Evelyn San Pedro. Tita Nel Cristobal from San Jose del Monte. Tita Baselisa Lopez. Ano to? Sa katekista din. Sharon Harina. Melody Cartel. Ayan, mga katekista po sila. Tita Menchi Pastua. Si Rev Norman Gandia. Hello po. Best regards sa ordination. Si Rev Norman. Uy, best regards. Yep. Opo. Si Jomar yan, sa Kristan dito sa Malahacan. Thank you po sa panonood. At po meron sabi, Jenny, ano po ba yung Alcoriza? Pa-shout out po. Fan mo po ako. Parishioner namin dito sa Malacan. Po. Parang puro taga Malacan nga po nakikita kong pangalan dito po, Father. Si Jaja. Ay yes, sa youth namin. Siyempre kailangan may baon mga taga-panood. Yan po. Sabi ko, Jaja, alika na. Alika na dito sa kumbento. Okay po, Father. Ako shout out kay Father Rainiel. Ano ko yan? Yan yung... Dumaan sa hina. Bidel ko yan. Ka-wing ko yan dati sa St. Thomas Wing. Kami sa Filo pa yun, St. Thomas. Napunta din ako ng St. Thomas sa dulo yun eh. Shout out. So, napakadami pong impormasyon na po tayo narinig mula kay Father. So, kita po natin na napakahalaga ng santo't santa sa buhay natin.
Sabi nga ni Father po ay hindi lamang malaman yung buhay, kundi matularan. Ano po? Kaya mga katikista, hamon po sa atin. Tayo po mismo, alamin po natin buhay ng mga santo at santa na para hindi lang din po tulungan natin, kundi tulungan po natin na yung mga estudyante po natin ay makilala at matularan din po sila. Ano po? Dahil katulad nga niyan, si Caloring, ano po, na kinuwento na naman ni Monsignor Jerry sa inyo yung buhay ni Caloring na inubos ang lakas, ano po, sa kanyang pagiging katikista at isa po sa mabilis upang maayos ang kanyang mga papeles daw po ay dahil doon mismo sa libingan po ni Caloring ay palaging may mga dumadalaw, lagi may bulaklak, may nagtutulos ng kandila, may humihiling panalangin at marami daw po doon ay granted. So, ang bilis nila nakakuha po ng mga dokumento, kompleto po siya ng mga dokumento na siya ay talaga aktibo sa pagiging katikista, pagpapalaganap ng mabuting balita. Kung yun po ay imposible kay Caloring, posible din po yun sa atin. Ano po? Yes, sabi nga ni kasi Father, yung naman yung pagiging saint, di ba? Hindi naman yan kailangan ng mga himala, hindi naman kailangan ng extravagant na bagay eh. Di ba sabi nga ni Mother Teresa, di ba? We must do small things with great love. No? That will bring us to sainthood. Eh. Even our normal life, no, our normal way of life as Christians, bilang madre, bilang pare, bilang laiko, bilang isang tagapagtaguyod ng pamilya, doon natin makakamit yung pagiging banal. Tama po, Father. Tsaka mag-inspirasyon din po. Although hindi pa po hindi natin alam po yung estado ng proseso ng buhay nitong mga kapwa Pilipino po natin na nilalakad bilang maging banal. Buhay o patay na po tayo pag ito na nasa katuparan. Ang mahalaga po ay nakikita ng simbahan, ano po, na may mga tao nagsusumikap. Hindi man makita ng simbahan, ang Diyos nakakakita pala. Yes, exactly. Naisipin natin hindi imposible na may mga Pilipinong santo, no? For more than 500 years, di ba? Sinelebrate natin yung 500 years of Christianity kamakailan. I think nagbunga yun, no? Nang marami. Of course, we thank God for San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod. Pero alam natin, madami pa, no? Ng mga Pilipino ang namuhay sa pananampalataya at patuloy, no, na nagsisikap mabuhay sa kabanalan. Kasama tayo doon, di ba? Kasi yun naman ang goal nating lahat. Yes. We may be one with the saints in heaven. Tama, Father. At syempre, di ba, pag sinabi naman, kagaya ng sinasabi ni Father, lahat tayo tinatawag para maging banal, hindi po natin dapat hinahanap yun. Ma-recognize tayong banal. Ito'y isang proseso, tinatawag tayong maging banal. We can be, kumbaga, pwede na maging simple, maging humble, kumbaga, wag nating ambisyonin. Yun na naman, ambition. Bukasyon at bukasyon ng bukasyon at ambisyon. Bukasyon at ambisyon. Hindi po ambisyon yung pagtawag sa atin. Ito po ay isang bukasyon. Tinatawag tayong lahat na maging isang mabuting Kristiyano at yun po yung tinuturo. At tama yung sinabi ni Father na marami sa ating mga Pilipino ang banal. Bakit? Kasi marami sa atin in a form para mag-evangelize kahit na sa ibang mga community sa abroad ay nandoon yung seed of faith na lahat ng mga Pilipino ay very active sa simbahan. At dahil yan sa mga pari noong araw, mga madre noong araw, mga katikista noong araw na nagsumikap para tayo ay turuan. Diba? Kaya nga yung natutunan ko, sister, dito maganda kasi sa experience ko, Father, nagsisimba ako sa San Diego de Alcala dati. Tapos sa San Isidro. Bago ako pumasok sa seminaryo, wala talaga akong idea kung sino si San Diego de Alcala. Aminin ko sa inyo, nung nag 400 years, lately ko lang siya na research na siya rin pala yung patron saint ng San Diego, California. At yung pala kumbaga parang tiningnan ko yung buhay. Ngayon ko lang na Kaya maganda siguro sa suggestion sa mga katikista, halimbawa kung naka-assign kayo dun sa particular na parokya kagaya ng San Diego, maganda siguro simulan sa pagpapakilala ng patron and then later on di ba? Para at least makakatulong din sa mga kabataan na makilala yung santo, yung patron first, tapos
Saka ka ngayon mag-branch out yung mga Filipino saints, yung mga Filipino venerable, servant of God. Ayan, isa-isahin natin. Doon sa seminaryo po dati, Father, may libro pa yan yung Lives of Saints, di ba? Pinababasa sa amin. Everyday may binabasa na Saint of the Day. Saint of the Day, yan. Si Father Pros mahilig dyan. Saint of the Day, food for thought. Yan. Yes. Sa Malanday po, bago po magsimula ang misa, may binabasa po silang Saint of the Day po. Yung talambuhay. Sinabasa po ng commentator po yun bago. After po ng mga pamisa, sunod po niya basahin kung sino yung santo, tsaka pa lang po magsisimula yung misa. Maganda po yun May nakikinig man o wala. Pero maganda po mo yung buhay. Kasi basta naman pinahayag mo, merong isang puso na maaantig, no? Sa buhay ng santo. Po. Kahit isa lang. Totoo, yan din ang aming principle. Kahit isa lang ang nakikinig. Pag may isa lang, nakaluluwa tayong naligtas, malaking bagay na kay Lord yun. No po. Amen. Amen. Pagdag ko lang po, ayan, may mga nagbe-message sa akin. Nanonood daw sila. Sige po. Hello po kay Aaron Antonio, Justin Villaflores, Devon Rosie Araniego, kay Kenneth, Sister Lucy Capiral, Sister Lucy de Jesus, Sister Tessie Arellano, katekista to sa Malolos. Ayan. Christopher Baradi, Jaime Francisco. Ayan, Ed Torres. Hello po. Siyempre yung nanay ko nanonood. Hello, Mami. Hello po. Si James Dominic, yung mga tita ko, si Mama Ine, Tita Mayra, Tita Bebe, Tita Rina. Yan. Thank you po sa inyo. Siyempre may hapat na listeners. Sabi ni Tita Glo Reyes Pila sa Santo Niño din po, before ng misa, binabasa yung talambuhay ng mga santo sa araw na yon. Yun. Okay po. Hello po dun sa mami niyo po, Father. Mami, maraming salamat po sa napakagandang pagpapalaki po ninyo sa inyong mga anak. Kaya po meron kaming Father Arvin ngayon. Amen. Opo. Ako, sister, medyo maggagabi na. Overtime na naman tayo. Sorry, ang dami kaya ito sinabi. Si Father may misa pa. Masarap usapan. Si Father, may misa pa bukas masarap usapan natin. Napasarap tayo ng part 2. Yes, siyempre. Pero tingnan natin, baka may part 2. Anytime ba sabi ko kay sister na tinanong ko, sister, may misa yata ako noon until this time. Baka pwedeng, sabi niya, pwede po mag-adjust. O sige po, go na. So anytime naman po, basta kaya ng schedule, gagawa natin ng paraan to share, no? Para maipakita natin yung solidarity with our catechists, no? With the RTM sisters sa pagtuturo ng pananampalataya. Opo. So maraming salamat po, Kuya Alan. Ano yung take away natin? Ang take away. Sige, ikaw. Ikaw muna, sister. Ako po ang take away. Kanina po kasi nakalimutan ko po na meron tayong Mary Faith. Sabi niya, ba't parang hindi ka nagmamadali? Sabi ko, may Mary Faith. Nagmadali nga ako. Sabi ko, teka nga pala, magbabasa. Sabi ni Father, magbabasa siya ng CCC. Kaya hinanap ko din po si CCC ko. Pero minabasa po ako na sabi niya, yung analogy po niya ang ganda. Yung communion of saints daw po ay parang ganito. Isang contest ng takbuhan. Daw po. Yung mga saints daw po, sila yung nakatapos na sa finish line. Na-reach na niya yung goal. Tayo daw po yung magsisimula pa lang or tumatakbo na gusto din nating ma-reach yung goal na yan. At itong mga saint na to, sila yung nag-cheer, naglilip sa atin para takbuhin natin yung ating takbo na marating natin yung ating goal. Huwag tayong hihinto. So ayun naman daw po ibang kasamahan natin na huminto, na iba ng tinakbo. Kaya mainam daw po na, sabi niya, pakinggan at hingin natin yung tulong ng mga nauna na doon sa finish line na para ma-inspire din tayo na ma-reach din natin yung finish line. Mahirap, disiplina, maraming kailangan, pero worth naman po pag ating napagtagumpayan. Amen, sister, no? Sabi nga ni St. Paul, I have run the race, I have finished the fight, di ba? Amen. At yung ipagmamalaki niya ay sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Yan. Ang sa akin naman po, Father, Sister Pearly at mga Kamari Faith, ang aking takeaway is that we are all called to be holy and to be saints. Sabi nga natin,
Ito po ay bukasyon at hindi po ambisyon. At sabi nga po nung isang bishop, may bishop po na nag-quote na nasi-share yung Communion of Saints, araw-araw po natin siyang na-experience. Saan po? Sa pamamagitan ng pagsisimba sa Holy Eucharist. At yun po yung isa sa yung araw-araw na kumbaga pag nag-a-attend tayo ng Mass, na-experience nating makipag-isa sa mga santo at sa mga banal sa kalangitan. Sabi nga ni Father RJ. Yeah. At yun yung natutunan. Kaya ganun kahalaga rin ang Eucharist. Yun yung ating kumbaga ay source of spiritual life, yung Eucharist. Bukod sa prayer life, bukod sa devotion, yun yung natutunan ko na talagang yung pagsisimba, yung Mass, yun yung pinaka-center dapat ng ating buhay. At yun yung definitely na maghuhubog sa atin para magawa yung mission na yon, yung bukasyon na yon para maging isang banal. Sa akin po, very striking na napag-usapan natin, it is not impossible na tayong lahat ay maging santo. Hindi imposible na tayong lahat ay maging banal. Actually, yun yung reality ng buhay natin. We are called to holiness. It is our vocation to become a saint. Okay? May iba-iba tayo ng pagtugon, pero may iisang bukasyon na tinatahak natin. At hindi yun imposible. Kung di tinan natin yung sarili natin, baka impossible. Kasi hindi naman talaga kaya natin on our own. But it is the grace of God that will always be at work in us. Amen. Amen. Nako, thank you, Father. Father, isa na lang po, palambing na lang po, pwede po ba niyo kaming paunlakan ng closing prayer and blessing? And before that po, baka may mga announcement po kayo sa parokya niyo po, mga activities. Ayan, so ano ba? Next po na feast day ay Christ the King. No? Sa Friday po, simula na ng novena ng Christ the King dito po sa Malhakan. Ang novena ay gagawin sa Little Grace Park Chapel. No? Isa po yung sitio dito sa Malhakan. So ang misa po ang holy hour po natin mula Friday ay 5 p.m. Ang misa po ay 6 p.m. doon sa LTP Chapel. Ang kapistahan po ay sa November 26. So 4 p.m. po yung procession namin and then 6 p.m. yung mass na karugtong ng pagdiriwang ng Christ the King. And then gusto ko rin pong anyayahan lahat ng ICMAS alumni. Of course, Tito Alan, yan. November 27, ICMAS Alumni Homecoming at 40th anniversary ng ating minamahal na seminaryo. Kaya sana po lahat ng mga ICMAS alumni nakagraduate o hindi, basta pumasok ng ICMAS, invited po kayo. Siyempre lahat ng mga pare na naging bahagi ng ICMAS, we are all invited po. So magkita-kita po tayo mga kapatid na ICMASino, kapit kay Kristo. Yan. Amen. Nag-register na ako, Father. Kaya lang, di ako makakarating. Thank you po. See you po. Pero, doon din sa, sa alumnus ng, alumni ng Immaculate Conception Minor Seminary, naman yon, November 25. So, yung mga batang minor, Kiksay. Batang minor, yan. Yung mga batang minor, magkita-kita po sa November 25 po. Then, after ng November 25, yung mga ICMASino naman, 27. Ayan, save the day po, brothers. Save the day. Ayan. Last shout out na po, si RJ de Guzman, Tita Nel, sino ba to? Malu Tolentino, Bernardita Regalado, yan mga katekista. Thank you po sa inyo. Ayan. Nako, Father, siguro po ay i-end natin yung ating program sa prayer. Alright. Go ahead po. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng mga biyaya at pagkapala na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga santo na huwaran namin sa pamumuhay bilang mga sumasampalataya. Maraming salamat
sapagkat kami ay patuloy na ginagabayan ng Espiritu Santo sa iba't ibang bukasyon na ipinag-aloob mo sa amin upang matahak namin ang landas patungo sa iyo. Basbasan na po kaming lagi. Kami nawa bilang mga Kristiyano ay makatugon sa iyong pagtawag sa buhay kabanalan. Kapag nagumpayan namin ang mga tukso, mga pagsubok na nararanasan namin sa buhay, sapagkat ang lagi naming isinaalang-alang ay yung biyaya at pagkapala na buhay at nararanasan namin. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga pamilya. Pagpuklurin mo kami sa pananampalataya at pagmamahalan sa aming tahanan. Nagdarasal po namin sa iyo ang aming mga katekista. Sila nawa ay patuloy na maging sigasig sa pagtuturo sa mga bata at kabataan ng pananampalataya. Bigyan na po sila ng nag-aalab na puso upang ipakilala ka pa at dalhin sa ang nakararami sa buhay pananampalataya. Kami po na lahat na kayo nagninilay ay makatugon sa iyong pagtawag sa landas ng kabanalan. Hindi imposible na kami ay maging mga santo sapagkat ang iyong biyaya ang siyang pumupuspos sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kumain niyo ang Panginoon At Sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at pagmahal na Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Nako, thank you very much, Sister Pearly. Father, maraming salamat po at maraming salamat din po sa mga nanood sa atin sa iba't ibang social media partners natin. Thank you very much. At sa mga nag-comment, maraming salamat po kay Sister Betsy, kay Sister Kit. Thank you po and continue to support our program dito po sa Batang Minor TV. Next week po may Kriska Online po tayo. Sama-sama po tayo magnilay at magbahaginan sa Kriska natin. At kagaya nga ng sabi natin dito, Sister Pearly, sa Batang Minor TV, we always bring Christ closer to you and we bring you closer to Christ. Sister, baka meron ka pang announcement? Wala naman po. Sige, have a nice weekend po at maraming salamat po. Good evening. Thank you po, Father. Thank you po, Sister. Thank you. If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God